Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Hala, tama kayang singi sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero ano pang magandang negosyo ngayon? Naku, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. TNT Explosivo. Good morning, people! Magandang umaga. Thank God it's Friday! Welcome po sa programang TNT. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo. At ako po naman si Tess Ramirez. Magandang umaga, Miss Thelma. Magandang umaga at mukhang nangangatyang inlalamunan. Oo nga. Kayo naninibago sa aking boses. Gayon din po ako sa aking pagising. Bigla na lang ganyan, ano? Bago-bago talaga yung ganun talaga panahon yan. natin. No? Yan ang puhunan mo, kaya dapat inaalagaan ng lalamunan, di ba? Correct. Ng maraming tubig habang tayo ay magbabalita ngayong umaga. Yes. At marami po kaming ibabalita sa inyo, Ma'am Thelma. Ano ba yung nakalinya? Siyempre, yung ating good news from the Department of Trade and Industry. Ito'y recap ng mga balita na nangyari sa buong linggo. Yes. At siyempre, meron din tayong iba't ibang segments. Mamaya makakausap natin si Attorney Mike Varela. Siya yung bagong Pangulo ng PCCI. Malalaman natin ano ba yung mga direksyon ngayon ng PCCI sa ilalim ng kanyang pamumuno? Saan ba niya gustong dalhin itong PCCI? At syempre, makakausap din natin si Director Senen Perlada. Mamaya din yan. Pag-uusapan natin ang exports. Kasi, alam mo naman yung exports, di ba? That's one of the drivers of the economy. Yes. So, ano ba? Kamusta man lagay ng ating exports? Umina ba? Lumakas ba yan? O katamtaman lamang? Correct. At ano kailangan gawin para palakasin? Yes. Oo. At Miss Thelma, itong TNT, by the way, ano raw ang ibig sabihin ng TNT? Pwede TNT? rin, Thelma and Tess o Tess and Thelma. Oo. Ano man yung gawin nyo pagbali-baligtad dyan, TNT pa rin yung yan. Tanong ng tao, kung meron kayong mga nais itanong sa amin, bukas po ang aming linya, maaari kayong tumawag. At syempre, yung ating tanong of the day, di ba? Alam mo, naisip ko, parang dapat baliktarin natin. Yung TNT na tanong ng tao, sila magtanong sa atin. Tapos sagutin natin. Imbis na tayo kaya ang magtanong. Pwede. Di ba? Oo nga. Ay, merong pa-contest din. Yun na nga, yung ating tanong ng tao. Oo. At yung ating mga numbers naman kung kayo may mga reklamo, yung DTI Direct, wag po ninyong kakalimutan, 751-3330. Tama ba yun, Marela? 751-3330. Oo. 751-3330. Tama yan ang DTI Direct. Dito naman sa ating himpilan, Tess, ano naman ang number kung meron silang gustong idulog sa atin? Okay. Pwede nilang tawagan. Pwede kayong tumawag sa
0917-929-0437. Pero yan ding linya na yan yung ating gagamitin sa pakikipag-ugnayan o pakikipag-connecta, Miss Telma, doon sa ating mga kakapanayaman maya-maya lamang. Okay. Alright, At ito yung sabayang napapakinggan sa ating kapatid na himpilan, DWBR 104.3 FM sa Business Radio. Oh, yes. Sa FM band po yan. At itong TNT ay sa ilalim po ng paggabay ni PCOO Secretary Sunny Coloma. Good morning, sir. Ganyan kay Director Tito Cruz ng PBS. At Yes. Deputy Director Mar Rodriguez. Katuwang natin sa pagsasayang papawid ngayon, Ms. Telma, no? Ano mga nasa technical side. Good morning kay Tita Litz. Engineer Rita de los Santos. De los Reyes ba? De los Santos yan. At si Engineer Jet Canco. Oo. At nagpapasalamat din tayo, Tess, doon sa ating mga sumusubaybay. Last week, yung ating initial broadcast, maraming bumati sa atin at nagsabi na maganda daw yung ating programa. Ipagpatuloy natin at maraming natututunan ang ating mga kababayan, lalo na sa kalakalan at pagnenegosyo. At dapat lang i-congratulate yung DTI sapagkat itong programa, inaasahan din makakatulong sa inyong lahat, di ba? Oo. Para madagdagan yung kaalaman. But speaking of DTI, Ma'am Telma, Miss Telma, noon itong mga nagdaang araw, yung balita na Texcam, kumalat na naman yung gumagamit ng pangalan ng DTI. Oh, Para umano sa mga papremyo. talaga? Sa mga text, kumakalat yan, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya. Ano yung dinalagay doon sa Secretary, text ka? Gregory Domingo, dinadamay. Hindi. Yung nangyari kay Secretary noon, parang nung magpapasko yata, ang daming nagne-name drop na kesyo nagpapakuha siya ng regalo or humihingi ng ganitong halaga. Hindi lang siya, di ba? Pati si Secretary Karandang yata. Meron din ganon. So, ingat lang po tayo mga kababayan. Dahil alam mo nyo naman, maraming nangangailangan siguro na masasama ang intensyon. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na, ano ba yun? Yung Ginagawa. Pakikisalamuha. Salamuha. Ang lalim naman nun. Salimuha. Salamuha. Oo. Pantayan natin mabuti kung sino yung ating mga kausap. Oo. May mga paraffol pa raw. Kasi di ba dapat merong ano bang tawag doon? Yung sa mga papremyo, dapat ganito naman ang sasabihin ko sa'yo, Tess. Kung ikaw naman ay hindi sumali sa isang raffle, paano ka mananalo? Yun na nga. Di ba? So, gamitin lang ang isip. Mister, excited sila kapag nakatanggap ng ganung klase ng message na, naku, ito yung aking premyo. Meron diyang... Pero pa nga, minsan natanggap ko mga yung kotse, galing sa abogado. Abogado pa, you may contact attorney so-and-so. Para siguro magmukhang official at saka legal, Pero, yun na nga, di ba? Kung wala naman ho kayong sinalihan na contest, paano kayo mananalo? Yun na lang common sense. Di ba? So, yan po ang isa nating babantayan. Yung mga unscrupulous businessmen na kung ano-anong masasamang paraan ang ginagamit para lang magkapera. Yes. At muli, tumawag po kayo 751-3330 DTI Direct para po sa inyong mga reklamo, sa inyong mga komento o kung ano man. Suggestion. Suggestion, pwede rin. Huwag lamang problema sa pag-ibig. Oo. At problema sa pera. Hindi rin Problema yun. sa pera. Pag sa problema sa pera, si Miss Telma ba, pwedeng lapitan? Ha? Tutulungan ko kayo kung paano magnegosyo. Ayan. Or ima-match namin kayo sa mga investors. Diba? Yan ang trabaho. Sabi nga nila, wag ho kayong lalapit sa DTI para sa pera. Kasi kami puro PR. Ayun. Maliwanag Pwede na. namin kayong i-link sa mga may pera. Ayun. Mas maganda yun. Maraming malalapitan sila pagka ganon. Oo. Okay. Good news na tayo kasi masyado na tayong naaliw, Tess. Ang oras natin 8:17 na. Na si Miss Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema.
magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo. 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 Okay, balik po tayo sa ating programang TNT. Ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpid Morillo. Kasama pa rin si Ms. Tess Ramirez. Tess, unang-una, maikling recap. Good news this week from DTI. Siyempre, yung forecast ni Secretary Domingo na yung ating GDP tataas for this year. Siya may kumpiyansa na ang ating investments ay lalaki. Yung ating ekonomiya ay is seen to grow faster this year. Yes. At ang basihan niya dito, syempre, yung ating robust service sector, yung ating government spending will be on track, at syempre, yung ating mga investments na nasa pipeline na. Ito yung mga PESA-approved projects na nagkakahalaga ng mga 288 billion. Laki, Ang laki. Sana lahat yan mamunga, Oo. And Then, then, dahil matalibos yan doon sa mga lumalabas ngayong balita na mula mismo doon sa dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na humihina raw yung economy ng bansa. Oo. Well, marami namang factors kung bakit humina ang ekonomiya, Unang-una, yung paliwanag nga last year, naglinis muna ng, 'di ba, ng pamahalaan Burokrasya. bureaucracia at tinignang mabuti, masinsinan lahat ng mga kontrata. So ngayon na tapos na 'yon, this year inaasahan natin na all systems go. Yes. So anyway, mamaya actually ngayon pwede na natin kausapin si Attorney Mike Varela, ang ating unang panauhin sa programa, at siya ang bagong pangulo ng PCCI or Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marinig nga natin sa kanya kung ano yung pahayag niya. Sa isang banda, sinasabi nga nitong dating Pangulong Arroyo na humina ang ekonomiya sa ilalim ng Pangulong administrasyon ng Pangulong Aquino. Ang sinasabi naman ng ating secretary at ng iba pa ng mga economic managers, lalago this year. So ano ba ang tingin ng PCCI? Alin ba ang ano tama katotohanan dito? dyan? Oo. Okay, welcome natin sa ating programa si Attorney Mike Varela, isang magaling na abogado at business leader na kilalang kilala. Good morning, Attorney Mike. Hi, good morning. Kumusta ka? Kamusta na po kayo? Eto, itong Hit the programa ground mo. running din ba kayo sa 2012, Attorney Mike? Ano? Hit the ground running. Oo naman, of course. Oo. Well, unang-una, congratulations for winning the presidency of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Siguro, nice nating marinig kung ano ba ang plano ninyo para sa PCCI. Opo, itong taon na ito, under my leadership, meron kami mga programa. Of course, we are continuously experiencing some strong macroeconomic fundamentals, in spite of that sharp slowdown itong ating and brought about by itong Europe crisis at saka sa USA, But ang isa sa aming unang hinihingi is yung government should be needs more to be more supportive of business, in order for us to be able to cushion some of the effects of this crisis in EU and the sluggish growth in the US economy. Ngayon, while we are continuously supporting itong government thrust on improving the country's international competitiveness, we are now instituting some local reforms that are necessary lalo na dito sa growth and expansion of our small and medium enterprises. Kaya yung aming agenda, especially under my leadership this year, yung aming organizational agenda for 2012 builds on economic transformation. We want to give primacy to the very foundation of our chamber movement, which are the local chambers and industry associations.
Now we have adopted, this theme of PCCI Invest 2012. Ngayon dito, we will break down this into critical drivers that can influence our ability to attract and expand investments in the Philippines. Ito na ang aming focus ngayon, investments, no? Yes. When you say, Attorney Mike, when you say government should be more supportive of business, ano pong klaseng suporta po ang hinihingi ng business? Siguro more flexibility in the policies. Alam mo naman yung ating investors, we are also competing with our neighboring countries, no? So we will have to be a little more flexible in our policies as far as attracting investors, no? For example, ano pong policy itong... siguro dito sa ating mga incentives, fiscal incentives, no? Siguro kailangan, meron tayong batas na pina-follow up yung rationalization of fiscal incentives. Siguro ito ay kailangan nating mapasa, no? Ngayon, ganun din dun sa ating mga, yung ating sa competitiveness natin, kailangan siguro yung mga, magkaroon tayo ng mga procedures na mas madali sa mga foreign investors makapag ano rito, no? Siguro kaya kami pinopropose namin magkaroon tayo ng some kind of a one-stop shop center para yung mga business permits and licenses yan, yung mga ganon, no? Yes. I Siguro think that's in the works. There is more flexibility, mas madali, mas friendly para dito sa ating mga foreign investors, no? Siguro we can give them more information, no? Meron tayong more to provide them more information and support services in terms of yung mga investment promotion, mga industry mapping, yung mga activities na gano'n, no? Yes. Yan ang aming ibig sabihin dito na the government should give little more support dito sa ating business, no? Para makapag-compete tayo more effectively. Ano, kami naman no, sa aming programa, sinasabi namin, dito nga nakafocus kami sa investment, sinabi nga namin ito, PCCI Invest 2012. Yung PCCI aptly stands for Power and Utilities, Power and Utilities, Competitiveness, Countryside Development, at saka yung Industrial and Trade Policy Formulation. Kaya kinoy namin yung PCCI and we gave them, Yes. Sa Power and Utilities, meron kaming ginagawang plano dyan, no? Parang 5-year electric power roadmap. Ito may mga specific action programs and we're working very closely with government and other agencies, no? May mga milestone yan. Ito nakafocus on achieving, like, for instance, bringing power rates to a more competitive level. Yung mga ganon. Yes, that's right. Kasi nga po, yung ating energy cost is really the one that's blocking, yung pagpasok ng mga investors. Yan na nga. Kaya yan ang kailangan natin bigyan ng little focus, attention, no? Kaya kami, ilalagay namin yan sa isang importanteng area na meron kami some strategies on how to be able to work very closely with government para ito naman programa, itong power na ito ay maging competitive, no? Kailangan din naman ma-sustain natin yung base at yung reserve power sa Luzon para hindi naman tayo mawala hindi tayo kulangan. Sa Mindanao may mga problema rin tayo. Kailangan maayos din yung sa Mindanao. Kailangan may special strategy. Meron tayong strategy doon that should be worked closely by both government and the private sector. Yes, Sa competitiveness naman, ganun din yan, no? We are behind government and the rest of the country in trying to chart reforms that we can surge ahead in our economy for investments, no? Ito, kailangan natin mga special steps in harnessing competitiveness. Kailangan So, magkaroon tayo power ng and utility. developing critical infrastructure, may labor productivity. Dito, we are working very closely also with the NCC, no? Yung National Competitiveness Council. Yes. So naman sa countryside development, ito isang critical component namin sa PCCI ito.
Ito what we want to happen here is to reinvigorate yung activities ng countryside by we want to promote some sectors that we call investment dozen drivers. No? We identified some 12 sectors. No? Ito, which we feel are critical to the local economic development, yung export growth, yung job creation, and international competitiveness. Kinuha namin ito dun sa Philippine Development Plan. We consider that yung joint foreign chambers arangkada, yung mga area business conference namin, yung aming Philippine Business Conference. And we identify the sectors are yung agribusiness, business process outsourcing, mining, tourism, home decor and lifestyle, shipbuilding, housing, infrastructure, education, yung mga creative industries, electronics, transport equipment, and logistics. Yes. Ito may strong comparative advantage ito. Even dun sa ASEAN natin, nakikita natin. No? That is why we want to give focus on this. No? Pero Attorney Mike, itong mga sektor na to medyo may problema tayo, hindi ba? Katulad sa BPO, yung nakaambang bill sa US Congress, hindi ba tayo medyo maapektuhan dyan? Tapos medyo dito sa mining. Siguro maapektuhan tayo dyan. No? Siyempre, kaya nga meron naman tayong counter lobby dyan. Meron naman tayong gumagalaw. Maski kami gagalaw din dyan para makonsider naman ng US Congress itong mga hindi lang naman sa atin, pati sa mga, well, of course, principally tayo at saka siguro yung India. No? Pero we will see what we can do to also to lobby. I think baka naman meron tayong mga kaibigan doon na might temper that bill, no? Yung proposed bill sa Congress, no? What about po sa electronics, Attorney Mike? Ito talagang malaking dagok ang natamo nitong ating electronics. Talaga, ito ang ating principal export. Pero nakikita naman natin na itong taon na ito, makakabawi siguro tayo. Medyo, meron naman tayong ibang nakikita market. Japan is already being stabilized and recovered, no? So nakikita natin, maski sa Amerika naman, meron mga, na yung atin naman meron tayong somehow, may track record na tayo kaya tayo nakukunan tayo na isa sa mga nauunang kinukonsider nila sa market nila, no? So, palagay ko itong taon na ito, makakabawi-bawi tayo dito, no? Meron naman ginagawa ang kayo dyan sa trade na naghahanap ng mga new markets, di ba? At they're very successful. Yes, that's right. So, baka naman tayo makabawi-bawi rito at may angat natin itong ating electronics exports then this year. Saan nga? Attorney, good morning. Si Tess Ramirez po ito, Attorney. Attorney, sa pagpasok pa lang ho ng bagong taon, marami na ho yung nagpahula kung sila ba ay suswertihin sa papasuking negosyo. But in general po, itong year 2012 po ba, good year po ba ito sa pamumuhunan sa tingin po ninyo? Ang alin? Itong year 2012 po? Oo. Good year po ba ito sa pamumuhunan, Attorney? Ay, palagay ko, kasi meron tayong magandang umpisa Alam mo, ako, ang feeling ko, itong taon na ito, itong papasok na taon ito, mas mabuti ang magiging takbo ng negosyo para sa atin. Nakikita naman natin na even yung mga rating agencies, nire-rate na tayo ng mabuti-buti. Bumubuti yung rating sa atin. Parang napapakita natin na itong ating bayan ay isang investment destination. No? Kaya ako sa palagay ko, anumang negosyong pasukan natin this year, basta may mabuting market, we will try. No? We'll try. Ayan. Okay, so ating kaharapin. Oo. So dito with all of this, kung maging matagumpay ang ating mga polisiya, advokasya at coordination pagdating sa power and utilities, competitiveness, countryside development, industrial and trade policy formulation, sa palagay nyo ba magkakatotoo yung pagdating ng 2050
16th largest economy na nga ang Pilipinas. So, baka mas maaga pa kaysa ron. Talaga, ha? Ako ang palagay ko, kung kailangan lang natin dito talaga magkaroon tayo ng ma-carry out natin continuously yung ating mga platform of economic reform, that is focused on the country's international competitiveness. Meron ito nga sinasabi natin, mga areas that we need reform. Magawa lang natin ito. Baka mas maaga kaysa riyan, we can catch up. We can even catch up with our other Asian neighbors, including Asia, Yung mga Asian neighbors natin, ang vision nila is ang kanilang growth will be 8% or more annually. At least I think we can also do that. Ito lang ating magawa lang natin itong ginagawa natin sa ekonomiya natin, lalo na itong ating platform of economic reforms. Meron tayong much needed reforms. Di ba yung sinasabi natin, yung cost of power, yung ating transaction costs and flows, mga transportation and logistics. At makita lang natin kung paano natin mag-guide itong na ma-develop natin ang ating mga local industries. I think we will be able to catch up with them and move toward that direction even earlier than 2050. Yes, that's right. So for the year of the dragon, talagang go, go, go. Go tayo. Let's continue to move forward. Isa na lang sigurong tanong bago tayo magtapos. Kasi ang sinasabi ng dating Pangulong Arroyo sa ilalim ng Pangulong Aquino, bumagsak ang ating ekonomiya. Ito'y taliwas naman sa sinasabi ng administrasyon. Ano po ba ang sentimiento ng mga membro ng PCCI? Pero ito naman problema natin sa ekonomiya is brought about by global considerations. Nagkaroon ng sharp slowdown sa Europe because itong EU debt crisis. Tapos naging very sluggish yung growth sa US. Tapos nagkaroon pa ng problema sa Japan. Ganun din, di ba? Dahil sa kanilang nangyaring nagkaroon ng lindol at all of these things, di ba? So apektuhan talaga. At saka yung pag nangyari yan globally, pati tayo somehow tinamaan sa ekonomiya natin. But tayo more resilient, tuloy-tuloy din naman ang ating galaw. Hindi naman tayo masyadong, although hindi sabihin natin hindi masyado tayong gumalaw. Pero tuloy-tuloy naman ang ating takbo ng ating mga negosyo, hindi ba? Yung mga investors hindi nawala ng confidence. As a matter of fact, na-inspire pa nga sila dun sa programa ni Presidente na he will level the playing field at saka yung kanyang transparency program at saka fight against corruption. Maraming na-inspire din dyan, both local and foreign, di ba? So, palagay ko, hindi naman tayo masyadong nahirapan o naapektuhan. Etong kung ano man nangyari sa ekonomiya natin, ito global considerations ito. Ito yung mga nangyari sa Europe at saka sa Amerika, di ba? Okay, well, maraming salamat po, Attorney Mike Varela, sa oras na ibinigay ninyo sa aming programa. Sa uulitin po, Attorney Mike. Thank you, Attorney. Thank you sa iyo. More power. Thank you. Kaya po mga kaibigan, si Attorney Miguel Varela, naghatid sa atin ng 36 minutes after 8. Magbabalik po ang TNT pagkatapos lamang po ng ilang pagunita. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogol, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu.
Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo, Explosivo, Explosivo. Tuloy-tuloy ho tayo at ang TNT ay sabay din hong napapakinggan sa ating sister station, DWBR-FM 104.3 MHz. At kami po ang inyong patuloy na nakakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpid Morillo on a beautiful Friday, Philippines. Yes, talagang very beautiful itong Friday. Ang ganda ng sinabi ng PCCI, na kumpiyansa ang ating mga negosyante na itong taong ito talaga namang magiging mabunga para sa ating lahat. Oo, mabuti at maganda para sa negosyo. Yes. So magnegosyo na tayo, Tess. Ano bang May naisip ka na bang negosyo? Kasi hindi tayo yaman sa sweldo na sa gobyerno. Oo nga konting-konti. Kailangan natin mag-isip ng negosyo, di ba? Okay. Maganda raw yung sa food sector. Nananatili yan yung number 1. Sino nagsabi? Depende sa taon. Di ba ngayon Black Water Dragon? Incidentally, next week ba meron tayo yung sa ating Chinese astrologer sa pagpasok ng Year of the Dragon, meron tayong iimbitahan. Kaya exciting, wag po kayong mawawalan next week. Anyway, gusto ko lang batiin ang aking loving daddy na nakikinig ngayon. Hi, Pops! Ay, good morning po. Ano pangalan ni Daddy? Selma. Daddy Pogi. Daddy Pogi. Hindi, Papa Jen. Papa Jen ang tawag sa kanya ng kanyang mga apo. Kasi dati siyang general, di ba? So, Papa Jen. Yan. Anyway, nandito na tayo sa second portion ng ating second na ba tayo? Malapit na tayo magtapos Parang kulang na kulang yung oras natin. Ano ba to? Yung susunod nating pag-uusapan naman. Trade natin to. Oo, exports. Dahil, di ba last week nga, na interview natin si Yusek Cristino Panlilio at sinabi niya na kung ano yung mga strategic initiatives na ginagawa ngayon nung Trade and Industry Promotions Group, no? Isa na dyan yung revival ng field trade at saka yung reorganization ng FTSC. So ngayon, pag-usapan natin yung ating mga export targets kasi nga itong 2011, masakit mang aminin, hindi natin naabot yung ating targets. Pero this year ba, maaabot natin ang ating mga targets? Pakinggan natin ang Director ng Bureau of Export Trade Promotion, walang iba kung hindi si Director Senen Perlada. Good morning, Senen. Yes, good morning, Director Thelma. Good morning, Tess. Good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning po, Director. Alam naman natin, Director Senen, exports is one of the drivers of the economy. Kaya talagang ang ating pagpupursige na lumago ang ating exports. Being the head of the BETP, ano ba, at saka EDC, hindi ba? Ano ba ang ating forecast for this year? Yung for this year 2012, may fighting target tayo na ating pa rin makakamit yung ating tinarget for 2012. Kasi alam niyo naman, itong end of 2011, siguro magtatapos ang taon natin, particularly sa merchandise export, siguro mga 5.6% down tayo ng 2011. Ganun pa man ang agreement ng private sector at ng ating DTI is to keep the absolute targets ng 2012. So, ang ibig sabihin po niyan, dahil lang electronics ay talaga namang lumagpak ng 2011,
kailangan ho lumago yung ating non-electronics exports upang madala tayo doon sa pagkakamit ng target natin sa 2012. Para mabalanse, Director, Yes, no? para mabalanse. Ayun. Kasi alam nyo naman, halos kalahati ng merchandise exports natin ay accounted for by electronics. Pero ang isang maganda dyan, sa total exports, alam po ninyo, kasama naman po ang services dyan. Ang services naman po ay namamayagpag. Doon sa targets nila ay namimit nila at lumalagpas pa nga. Kaya lang, ang services po natin ay mga 20 bahagdan lang or 20% lang po ng total exports natin. At sa ngayon, ang services ay lumalago ng mahigit 20%. So anyway, yan po ang medyo magpapakusyon ng pagbaba ng exports natin for 2011. At yan din po ang makakatulong para ma-meet natin yung total export targets natin for 2012. Yung ating services exports, what are those? Para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Okay, yung po services exports natin ay panguna na po to, yung tinatawag nating IT BPO services, no? Ito po yung ating mga call centers, ito po yung mga back office operations, finance, accounting, insurance, architectural, legal, yung medical, transcription. Marami pong mga services ngayon na talagang lumalago. So, tatanong ko rin sa iyo, Senen, yung tinanong ko kanina kay Attorney Mike, itong nakaamba na bill sa US Congress. Ay, maganda na itanong mo yan. Kasi kung naalala ninyo, noong election year din po yun. Nung sinabi po na, nung bago po, di ba, may Obamang law nga po noon. Pero alam po ninyo, yung nakaamba din yun na sinabi na siguro magkakaroon ng isang legislation sa Amerika upang i-discourage yung pag-outsource ng mga business processes abroad, ano? Pero nangyari yun, imbis na mangyari yun, wala po nangyari doon. Kasi eventually, ang tingin ko po dyan, it will ultimately be a business decision on the part of the companies in the US. No? It will be simply a business decision. So, ang kailangan po nating talagang alagaan dyan ay pangalagaan natin yung attractiveness ng Pilipinas bilang isang destinasyon ng business process outsourcing. Okay. So, ano lang pala yan? Campaign slogan, kumbaga? Well, hindi po natin siguro may iba dahil election year po sa Amerika. Siguro po pagka nanonood tayo ng TV ngayon, CNN at iba pa, ay talaga namang panay politika ang pinag-uusapan at napakagandang siguro sabihin na ibabalik ang mga sinasabi po ang mga trabaho sa Amerika. Pero ganun pa man, nakikita din natin na medyo gumaganda na rin ang takbo ng, kahit pa paano, yung mga figures ngayon sa US, although may seasonality yan, na medyo tumataas na rin at lumalago na ulit ang kanilang employment doon. Ayan, okay. At Director, paano po kayo makakatulong dun sa tourism slogan po ng Pilipinas na it's more fun in the Philippines? Well, katulad po niyan, ito nga sa restructuring na ginawa sa DTI, kumbaga ho yung portfolio ng ating mga trade and investment officers, particularly yung pong na abroad, doon sa portfolio po nila, kumbaga doon sa bagong ikaw ay ahente, hindi lang po trade at investment ang dala noon, kasama din po doon ng tourism. Kasi po yung mga turista, kino-consider po natin yan na first line ng channel of distribution natin sa Pilipinas yan. Ibig sabihin, yung po mga turista na nakakapunta dito sa Pilipinas, sila ang nangungunang nakakatikim ng ating mga produkto at mga serbisyo. Sila din ho ang magkakalat niya sa kanilang kanilang mga bansa. Kaya po, inaalagaan po natin yung mga turista at marami po tayong maibebenta sa kanila habang sila ay nandito po sa Pilipinas. Ayun. At pwede rin silang mag-invest naman sa atin bilang di ba? Tourism investment. Investment. Yes. Marami pong mga opportunities nga dyan dahil napakadami nating mga locations, destinations po na talaga namang world class at maipagmamalaki natin. Kaya makikita po siguro natin sa taong ito na magra-ramp up po ang tourism investments dito sa Pilipinas. At sa tulong na rin ng ating mga tourism attachés at saka mga trade attachés, ito po nga pong ginawa ng DTI ngayon, ano po tayo ngayon, medyo sabi nga ni Director Thelma, hitting the ground running, no? We have organized ourselves into, we call them GMITs, no? Global Marketing Intelligence Teams. So meron po tayong mga 8 team dyan. Halimbawa, America, South Asia, North Asia, Middle East, North Africa. Yan po, hindi lang po DTI ang kasama dyan.
Kasama po dyan ang mga embahada ng Pilipinas, ang DFA, Department of Tourism, Department of Agriculture, lahat po ng mga ahensya at mga stakeholders na involved in international business. So, as a team, pagtutulong-tulungan po natin yan, bubunuin natin yan as a team. Hindi po tayo maghihiwa-hiwalay pa na. Kaya mga programa, i-harmonize po natin para yung mga efforts and resources po natin. Kasi yan ang problema noon, no? Parang hindi tayo in sync with each other. May kanya-kanya tayong programa, pero pareho din naman yung ating bottom line na hinahanap. Right. So, that's sa great. administrasyon ni Presidente Pinoy, ayan ang isa sa mga ginawa natin is really to streamline and to work as teams. So, we're able to get the most of all the resources that we have. Yes, kayang-kaya, basta sama-sama, di ba, Director? So, ano uli yung GMIS? Global Marketing? Global Marketing Intelligence Teams. And the teams are operating under GMIS, yun naman ang Global Marketing Intelligence Systems. Okay. Siguro, final question, Director Senen. Yes, Director Markets, because of, alam natin, meron pang krisis sa EU, pati sa US, hindi pa nakaka-recover. Japan, although slowly nakaka-recover, medyo matatagalan pa. Saan pa tayo pupunta ngayon para mag-export? Ngayon, ang tingin natin, kailangan talaga nating palaganapin pa yung exports natin unang-una siguro sa China, no? Ang China. Pero ang tingin namin sa China, hindi na lang ito kumbaga yung ordinaryong nalalaman natin na mga malalakas bumili sa China na yung mga Eastern Seaboard nila, no? Atin po pinag-aaralan ngayon kung saan yung sa loob ng China, napakalaki ho ng China. So ngayon, at lalo na sa pagbabago ng polisiya ng China, na ang kanilang ekonomiya ay hindi gaanong magiging export dependent. That's right. Okay. Ang kanilang pong polisiya ngayon ay palaguin ang domestic economy. Ang hahanapin po natin yan, ano ang kinukonsumo ng mga nasa loob ng China in their domestic economy. At meron na pong mga areas diyan na medyo na-identify tayo, yung tinatawag pong champs, no? So medyo yung mga Chongqing, mga Hefei, mga Anshan, etc. Champs, hindi po ito brand ng hamburger, pero yan po ang acronym ng mga areas na yun sa China. And then of course, North Asia, Japan, which is our number one trading partner, Korea, at saka Taiwan. Yan po siguro ang kailangan natin pag-aralan. Australia, New Zealand. Sa makatuwid, kung tutuusin po natin, ito po yung mga bansa kung saan meron tayong tinatawag na FTA or Free Trade Agreements. Babanggitin ko na nga yun eh. Yes. Go ahead, Director Thelma. Kamusta na yung ating Free Trade Agreements, yung utilization? Kasi alam ko, last year, kasali ako dyan sa mga info sessions. Umikot tayo sa buong Pilipinas. At gagawin pa natin yan. Alam po ninyo, kung ganyan sinasabi mo, Director Thelma, hindi lang ang bansang Pilipinas ang gumagawa niyan. Sa totoo niyan, yung mga partner economies natin ay may sarili-sarili silang mga programa kung paano nila palaganapin ang paggamit ng FTA. Anyway, mabalik tayo sa FTA. Alam po ninyo, yung benta natin ng Pilipinas, particularly sa merchandise exports, mahigit 57% po ng ating merchandise exports ay dito na po pumupunta sa FTA partner economies natin. Okay? So, napakalaking bagay po. In terms of utilization, alam mo, mayroon tayong mga issues dyan in terms of ano ba ang definition ng utilization. Ano? Siyempre, ang interest natin dyan, ano ang utilization ng mga exporter natin dun sa mga bansa kung saan tayo nag-export. At based on this, ay ang figures po natin ay iba-iba ang nalalaman natin kasi kailangan po natin ang kooperasyon ng Bureau of Customs diyan kung paano natin mamomonitor yan. But based on engagements or our discussions with the private sector, ang masasabi lang po nila ay wala silang siyempreng figure mismo, no? Pero sinasabi po nila ay lumalago naman ang utilization nila ng mga tawag dito yung certificates of origin dun sa ating mga FTA partner economies. May mga studies na ginawa na ang Asian Development Bank to the figure sila mga mahigit 20%, etc. Pero pag tiningnan po natin yung mga ibang na-interview natin, may mga ibang nagsasabi na umaabot na ito ng mga 30%, etc. Now, from the point of view of DTI, palagi ko po ang pinakamahalaga dyan ay mapalaganap natin at matulungan natin particularly yung mga SME exporters na maintindihan itong FTA
at magamit nila ito, malaman nila kung ano yung mga opportunities, particularly dito sa mga FTA partner economies natin, para naman matulungan silang mapalago yung kanilang mga exports. That's right. Okay, well said. Maraming salamat, Director Senen, sa oras na ibinigay mo sa aming programa. Maraming salamat. I look forward to the next info session, ha? Yes. Okay, we'll do that. Okay. All right. Thank you very much. Thank you so much. Good morning po. Thank you. Morning. TNT Explosivo. 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 Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. At ito po, isabay na papakinggan sa aming kapatid na impilan, DWBR-FM. Good morning sa station manager ng DWBR, si Miss Maju Ramos. At sa station manager, of course, ng DZRB, si Sir Alan Adaniga. Yes, at talaga namang eksplosibo at sumasabog ang ating programa sa haba at dami ng ating pinag-uusapan, Tess. Kulang na kulang ang isang oras, di ba? Anyway, dito sa huling bahagi ng ating programa, yung tanong natin muna pala. Ano yung tanong natin for the day? Sino ang bagong presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry? Ayan, tumawag na po kayo. At, mag-text lang sila. Ha? Ayun. Or mag-text pala. Mag-text mag-text. kayo. At anong number na nga yung ating iti-text ng ating mga kababayan? 0917-422-6342. Sino ang bagong presidente ng PCCI? Ayan po. 0917-422-6342. Ayun. Sa makakasagot ng tama, meron kayong problema yung courtesy of Department of Tourism. Department of Tourism. Oo, binigyan tayo ng tokens Ayan. ng DOT. So, salamat sa DOT. Okay. And then, dito nga sa huling bahagi, ating kanina nabanggit test ni Attorney Mike, yung competitiveness. Isa yan sa kailangan pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Yes. Para tayo makalaban, makakompete sa ibang sa ating ASEAN or Asian neighbors. So, kausapin natin sa pagkakataong ito, walang iba kundi ang NCC Chair, walang iba, co-chair, si Mr. Bill Luz. Good morning, Mr. Luz. Good morning. Good morning. Yes, thank you for joining us this morning. We were just talking to Attorney Mike earlier at sinasabi nga niya, we need more flexibility in our policies like fiscal incentives and competitiveness. He mentioned that. Simplify procedures, make it more friendly. So maybe we just want to ask you, ano po ba yung update dun sa ating mga programa ngayon tungo sa competitiveness? Well, on the competitiveness area, most of the investors, sa investor surveys, they indicate that the problem with the Philippines has been, the major problems have been the area of governance and corruption, inadequate infrastructure, bureaucracy, long processes, things like this, no? So yes. Most of our programs now are focused there, so we need to fix the immediate problem. Governance issue and improvement of the process. So, yung mga programa sa NCC are designed to simplify procedures at the local government level, for instance, for the issuance of mayor's permits, no? That's very important every January for renewal of business permits. So, we have worked with 275 cities and municipalities to simplify the procedures mayor's permit para mas mabilis, no? Yes.
less number of steps, isang form sana, fewer signatures, so they can get the permit right away. Yes, yes. We're also working with different agencies like the SEC, the BIR, SSS for the issuance of papers to start a business. So these are all good for people who are engaged in businesses. Yes, yes. We have that PBRS on the Correct. pipeline. Yes, yes. There's the Philippine Business Registry, and then the BPLS, which is the Business Permits and Licensing System. That's right. Itong BPLS is for LGUs, no? This is the simplification of the renewal and the issuance of mayors or business permits. Right. That one we work. Our target is to work with 480 cities and municipalities. We're more than halfway now. We're 275. We will finish 480 by the end of this year, 2012. But we have done 275 as of end of 2011. In fact, maybe for your listeners, we'd like to encourage them to go to the NCC website, competitive.org.ph, because we have a customer satisfaction survey. If you're an entrepreneur in whatever city in the Philippines, whatever municipality, if you go to our website, you can download a form, and we want to know how did you find the process to renew your business permit this year. And then you fill out the survey. It only takes about 6 minutes or 8 minutes. You fill out the survey and you send it online back to us, so we can know whether the mayor's permit issuance was easy or not easy, or was it very has the service improved, no? Yes. And were you happy with the service? So this is Right, important because if we also don't hear from the businessmen and the entrepreneurs on the services in their own locality, then we cannot also design our services or training to improve the customer delivery all over the country. So I would encourage the listeners, in the business community, to check online at competitive.org.ph for the customer satisfaction survey. Okay. Kung sayang at kulang ang oras natin, but we do encourage our listeners to visit once again. What's your website, sir? competitive.org.ph. Okay. So, yan po, competitive.org.ph para dun sa inyong customer satisfaction survey. Yeah. So, we will be calling you back next week, Mr. Luz, for more details of what's going on in the program. Well, yeah, just to give you a heads up, the other parts of the program, we're also working on programs to improve the infrastructure, because that's the number 2 complaint about the Philippines, yung inadequate infrastructure, roads, ports, airports, rail. So we work very actively with different government agencies to deliver better infrastructure, whether it's DPWH, DOTC, or Department of Energy. So that's another big part of the program, because if you want to be competitive, you do need the infrastructure. Correct. Okay, thank you very much, Mr. Bill Luz. Okay, thank you very much. Good morning to you. TNT. Explosivo. 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 Oh, 1 minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Ganyan kabilis ang time. Ako, nangungutang na tayo sa susunod na programa. Anyway, yung nanalo po nung ating tanong for the day, sino ang bagong presidente ng PCCI? Tama ang kanyang sagot, Attorney Miguel Varela. Ang nanalo, walang pangalan, 0932-860-3050. Okay, so please claim your prize. Kayong nanalo. Oo. So, muli, maraming salamat. Naku, yung ating interview kay Bill Luz, mukhang 1 oras ang kailangan para doon. So, we will try to get him again next week para mas maganda yung ating usapan. In the meantime, maraming salamat, Tess. Yes, maraming salamat rin, Ms. Telma, at sa lahat ng mga listeners natin. Thank you for tuning in. Kami po yung mga nakasama para sa TNT. Ako si Tess Ramirez. Thelma Dumpit Murillo, magkarinigan po tayo sa susunod na Biyernes. Have a good weekend, everyone. Happy weekend.